Ang politika ng Pilipinas ay niyanig ng isang makasaysayang pangyayari, ang pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court, ICC. Ang kaso ay nagugat sa mga alegasyon ng krimen laban sa sangkatauhan kaugnay ng madugong kampanya kontra droga ng kanyang administrasyon, na nagresulta sa libu-libong pagkamatay sa pagitan ng taong 2016 at taong 2022. Ang kontrobersyal na hakbang na ito ng ICC ay hindi lamang nagdulot ng matinding pagkakahati sa politika ng bansa, kundi naging sanhi rin ng panibagong tensyon sa relasyon ng Pilipinas at China, partikular sa usapin ng West Philippine Sea. Sa video na ito, susuriin natin ang epekto ng pagkakaaresto kay Duterte sa larangan ng politika, seguridad, at diplomasya ng Pilipinas, at kung paano ito maaaring makaapekto sa hinaharap ng bansa sa gitna ng lumalalang tensyon sa rehiyon. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Pagkakaaresto kay Duterte, ano ang nangyari? Noong March 11, inilabas ng International Criminal Court, ICC, ang isang warrant of arrest laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang kaso ay nakasentro sa alegasyon ng extrajudicial killings at iba pang paglabag sa karapatang pantao na nangyari sa ilalim ng kanyang kontrobersyal na war on drugs. Sa panahon ng kanyang pamumuno mula 2016 hanggang 2022, tinatayang aabot sa higit 6,000 katao ang napatay sa mga operasyon ng pulisya at vigilante. Ayon sa mga human rights group, maraming biktima ang walang sapat na ebidensya ng pagkakasala, at karamihan sa kanila ay mahihirap na Pilipino. Ang kampanya kontra droga ay itinuring na isang state-sponsored killing na nagresulta sa malawakang takot at kawalan ng tiwala sa gobyerno. Bago pa man ang pag-aresto, tumanggi na ang administrasyon ni Duterte na kilalanin ang jurisdiction ng ICC matapos bawiin ng Pilipinas ang pagiging miyembro ng korte noong 2019. Gayunpaman, ipinagpatuloy ng ICC ang investigasyon sa mga krimen dahil nangyari ang mga ito noong kasapi pa ng ICC ang Pilipinas. Ang pag-aresto kay Duterte ay itinuturing ng maraming eksperto bilang isang makasaysayang hakbang sa pagbibigay ng hustisya sa mga biktima ng war on drugs, at isang malaking hamon sa kasalukuyang pamahalaan kung paano haharapin ang pressure ng international community at mga kaalyado sa harap ng kontrobersyang ito. Epekto sa politika ng Pilipinas. Ang pagkakaaresto kay Duterte ay nagbunsod ng matinding epekto sa kalagayan ng politika sa bansa. Sa isang banda, nagkaroon ng matinding pagkakahati sa opinyon ng publiko, ang mga taga-suporta ni Duterte ay mariing kinundena ang pagkakaaresto, sinasabing ito ay isang panghihimasok sa soberanya ng Pilipinas at isang atake sa demokrasya ng bansa. Sa kabilang banda, maraming grupo ng human rights at kritiko ang nagalak sa hakbang ng ICC, itinuturing itong tagumpay para sa hustisya at accountability. Sa larangan ng politika, malinaw ang pagkilos ng impluwensya ng mga Duterte sa bansa, lalo na sa Davao na matagal nilang naging baluarte. Bumagsak ang political capital ng pamilya Duterte at nagbigay ito ng pagkakataon sa oposisyon na mas palakasin ang kanilang panawagan sa transparency at hustisya sa gobyerno. Ang epekto nito sa paparating na 2028 national elections ay malaki rin, dahil bumaba ang tsansa ng mga kaalyado ni Duterte na manalo sa mataas na posisyon. Si Sara Duterte, na kasalukuyang vice-presidente, ay inaasahang haharap sa mas mabigat na kritisismo at pagsisiyasat sa kanyang political track record. Sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon, malamang na magkaroon ng pagbabago sa direksyon ng pambansang politika patungo sa mas makatarungan at demokratikong pamamahala, ngunit hindi, may kakailan na ang political aftershock ng pag-aresto kay Duterte ay magtatagal ng maraming taon sa larangan ng pambansang pamumulitika. Epekto sa relasyon ng Pilipinas at China. Malaki rin ang epekto ng pagkakaaresto kay Duterte sa relasyon ng Pilipinas sa China, lalo na sa isyu ng West Philippine Sea. Kilala si Duterte sa kanyang pro-China na pulisya noong panahon ng kanyang termino, kung saan pinili niyang huwag tutulan ang militarisasyon ng China sa West Philippine Sea kapalit ng pangakong economic investment at loan packages mula sa Beijing. Sa ilalim ng kanyang administrasyon, halos hindi pinansin ng gobyerno ang desisyon ng Permanent Court of Arbitration, PCA, noong 2016 na pabor sa Pilipinas, na nagsasabing walang legal na batayan ang 9-line claim ng China sa West Philippine Sea.
Ngunit sa pagkawala ng impluwensya ni Duterte, unti-unting bumabalik sa mas pro-Amerikanong posisyon ang Pilipinas, na nagreresulta sa mas malakas na pagkontra sa agresibong kilos ng China sa rehiyon. Pinapalakas ngayon ng administrasyon ng kasalukuyang Pangulo ang alyansa nito sa Estados Unidos sa pamamagitan ng Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA, at pinapahintulutan ang pagtatayo ng mas maraming US military bases sa bansa bilang tugon sa banta ng China. Ang mas matapang na paninindigan ng Pilipinas sa isyu ng West Philippine Sea ay nagdulot ng galit mula sa Beijing, naglabas ito ng diplomatic protest laban sa Pilipinas at nagbabanta ng economic retaliation, kabilang ang pagbabawas ng trade agreements at mga proyektong pinondohan ng China. Sa kabila nito, nananatiling matatag ang posisyon ng Pilipinas na ipagtanggol ang soberanya nito sa rehiyon, na posibleng humantong sa mas malawak na tensyon sa pagitan ng China at mga kaalyadong bansa sa Indo-Pacific. Ang paglabas ng warrant of arrest ng International Criminal Court, ICC, laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nagdulot ng malawakang reaksyon sa loob at labas ng Pilipinas, lalo na mula sa China at Estados Unidos. Sa panig ng China, maaring magkaroon ng negatibong reaksyon sa pag-aresto kay Duterte dahil sa matibay na ugnayan nila noong siya ay nakaupo sa pwesto. Kilala si Duterte sa pagpapanatili ng mas malapit na relasyon sa Beijing, sa kabila ng mga tensyon sa West Philippine Sea. Kasabay nito direktang kondenahin ng China ang aksyon ng ICC, posibleng gamitin ito ng Beijing upang palakasin ang kanilang presensya sa South China Sea. Maaari rin nilang pataasin ang aktibidad ng Chinese Coast Guard at militia vessels sa mga pinag-aagawang teritoryo, bilang pahiwatig ng kanilang pagtutol sa lumalakas na impluwensya ng Estados Unidos sa Pilipinas. Samantala, sa panig ng Estados Unidos, maaaring gamitin ito ng Washington upang higit pang palakasin ang ugnayan sa Pilipinas sa pamamagitan ng mas malawak na joint military exercises sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA. Paglalaan ng dagdag na pondo para sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines, AFP. Pinalalim na intelligence sharing upang kontrahin ang banta mula sa China sa South China Sea. Ang pagkakaaresto kay Duterte ay isang makasaysayang pangyayari na tiyak na babago sa kalagayan ng politika sa Pilipinas at sa estratehikong kalagayan nito sa West Philippine Sea. Habang hinaharap ng bansa ang mga bagong hamon sa seguridad at diplomatikong relasyon, ang tanong na nananatili ay ito, magiging simula ba ito ng isang mas matatag na Pilipinas, o lalo lamang nitong pag-aalaban ang tensyon sa rehiyon? Kung gusto mong manatiling updated sa mga pinakamalaking balita sa Pilipinas at sa buong mundo, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang bell icon para sa mga bagong video.